Chapter 4. Ilang sandaling pinag-isipan ni Alfredo ang kanyang mga nalaman tungkol kay Brandon. Hindi na siya magtataka kung totoong hang ito ang may-ari ng maliit na negosyong sinasabi ng inupahan niyang investigador. Kung naging maingat to sa pag-iipon ng pera nito sa 5 taong pagtatrabaho nito sa Milano Electronics, baka nga may naipon na tong puhunan para sa mga negosyong yon. Ang pinagtaka niya ay ang espesyal na pagbibigay ng proteksyon ng university sa records nito. Tanging mga special estudyante lamang ang nire-restrict na ipakita ang records. Inangat niya ang intercom at inutusan ng sekretary niya na tawagan si Piolo. It was almost 12 noon at siguro na may gising na to. Tito Alfred, ilay na antok pa ang tono nito. Gusto ko pang malaman ng iba mo pa na nalalaman tungkol sa Brandon na yon. I thought you've already hired a private investigator for that. Tinatamad na sagot nito. Napabuntong hininga siya sa ganong pagtrato nito sa kanya. Kung alam lamang ni Brenda na nauunawaan niya to kung bakit hindi nito magugustuhan si Piolo. Pero kahit maging tamad sa buong buhay nito si Piolo, hindi ito maghihirap. Ganon kayaman ang pamilya nito at ang nag-iisa lamang itong anak. Matalino ang anak niya at darating ang araw. Kung magiging asawa nito si Piolo, malalampasan nito ang binata at ito ang mamamahalan ng lahat. Brenda could easily control Piolo if she would. Ang mahalaga sa kanya ay financially secure ang kanyang anak na makapangasawa to sa isang angkang may kapangyarihan at mahahawakan nito ang kinabukasan nito sa mga kamay nito. Hindi bali nang hindi ito maging masaya sa piling ni Piolo. Darating ang araw na makakahanap to ng kaligayahan sa iba kung hawak na nito ang mundo. Pero hindi siya papayag na maranasan ng kanyang anak ang hirap na dinanas niya nung maliit pa siya at naghihirap. Di pa sapat na nakakalap na impormasyon ng PI na kinuha ko. You should have hired my father's PI. Kaya niyang haligugin ang lahat, kahit ang pinaka-natatagong dumi ng kahit sinong tao. You should know, ginamit siya sa'yo ni Daddy, remember? Sinundan nito ng malalakas na halakak ang sinabing iyon. Nagtagis ang kanyang mga bagang. There was nothing wrong with his past. The only thing that was wrong was that he tried to hide it, that the woman he loved most in this world didn't know about it, and that his only daughter must never know about it. Pinakamasamang araw na noong natuklasan ni Piolo ang tungkol sa kanyang lihim at ginagamit nito iyon sa kanya kapag kailangan siya nitong paikutin sa mga kamay nito. Come on, Piolo boy. Hindi ako tumawag para pag-usapan natin ang tungkol sa akin. What else do you know about this man aside from what you mentioned yesterday? May iba pa ba? Well, naalala ko pa siya noon sa university. He used to play basketball. Varsity player siya pero tumigil din. Nag-working student siya. Alam ko nagtrabaho siya sa mga bars nun. Baka hindi lang odd jobs ang tinatrabaho niya kundi odd matronas na rin. At humagal pa lito ng tawa. Hindi ko na siya naalala pero nung ginago niya ako sa library nung 1 linggo. Napabuga siya ng hangit, malinaw na wala siyang nakukuhang matinong impormasyon mula rito. He's such a pathetic moron. Sa isip-isip niya habang binababa niya ang auditibo ng telepono pagkatapos magpaalam. Wala na bang ibang lalaking mas yayaman pa at mas makapangyarihan ang pamilyang pinagmulang kaysa rito? He's going to make my daughter crazy. Excuse me, Senator. Pukaw sa kanya ng kanyang sekretarya. Kailangan na hulit kayo sa session hall. Yes, I'll be there. Kinalap niya ang kanyang mga gamit at saka lumabas na ng private office niya. Hindi naman napigilan ni Brenda ang ngiting nagpaluwag sa kanyang mga labi na makita niya ang pares ng faded jeans sa harap ng mesang ginagamit niya. Nang tuloy na siyang mag-angat ng tingin, nakita niyang nakatunghay sa kanya ang nakangiting mga mata ni Brandon. Hi, pwede bang makishare? Mahinang tanong nito sa kanya. Sure, bulong din niya habang pasulyap na tinatanaw ang nakangiting si Tina. Busy ito sa pinapatas sa mga libro sa ibabaw ng desk nito, pero may kutob siyang kalahati ng atensyon nito ay nasa kanila ni Brandon. How are you? Tanong niya rito. 2 araw silang di nakita kaya miss na niya nito. Okay lang, so far hindi pa rin nila ako pinakikialaman. Wala rin nagpapadala sa akin ng memo. Memo? Si Piolo ang sumira ng laptop mo. I told you you're too important para tanggalin ka ni na dito sa trabaho. Siguro nga, sabi nito sa tinig na sumusuko kapag kawan ay tinignan nito ang kanyang libro. Anong ginagawa mo, assignment? Tanong nito. Essay. Ikaw anong gagawin mo? Tanong naman niya na inilabas nito ang laptop nito. Wala.
Konti lang pero hindi nagmamadali. Ikaw? Kumusta sa bahay niyo? Hindi ka ba napapagalitan? Nagkibit balikat siya. Napag-usapan namin sa dining table once ang nangyari dito pero hindi na naulit. Noon lang? Yung kinukwento mo sa akin? Yes. Tumangot-tangot to. Nagdaan na naman ang katahimikan, ito ang sumira niyon. Brenda, ng oras ang labas mo sa klase mo tonight? 9 p.m. Sagot niya sa tinig na muntik ng mga tal. Pwede ba kitang sunduin? Kain tayo somewhere na malapit sa university niyo kahit sandali lang. Yes. Kaagad na sang-ayon niya at naramdaman niyang namumula ang kanyang mukha nang sumulyap sa kanyang ibang naroon. Yes. Ulit na sagot niya pero pabulong na. Ngumiti ito. Okay lang ba sa'yo ang KFC? Sabi ni Tina, paborito mo raw ang chicken doon. Kahit saan, pero thank you. I-research mo ang favorite ko. Oo naman. Nakatitig sa kanya hanggang sa ma-conscious na siya. Maya-maya pa itunoon na nito ang atensyon sa laptop nito. Malapit lamang si Piolo sa library. Tahimik na naghihintay sa stairwell sa gilid ng building. Na makita niya ang kanyang hinihintay. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang lalaki. Piolo, magkikita sila tonight. Lalabas for dinner. Susunduin si Miss Brenda ni Brandon sa school. Magbabalita nito sa kanya. Sigurado ka ba sa narinig mo? Oo naman. Parang nainsultong sabi nito. Para makikinig lang papalpak pa ako. Sa KFC sila magdi-dinner. Natawa siya. Fast food? Baliw talaga ang Brenda na yan. Samantalang kaya ko siyang dalhin sa mga first class hotel restaurant. Anong plano mo ngayon? Tanong nito. Plano? Tsak na dito na maghihintay yun hanggang sa paglabas ni Brenda. Mag-overtime pa yun. At sisiguraduhin natin hindi siya makakarating sa date nila ng babae ko. Anya nangingiti sa kanyang plano. Bakit hindi mo na nakakasama ng inyong friend mo? Tanong ni Brandon kay Brenda nung inihahatid na siya nito sa parking lot. Gaya ng dati magkahawak kamay sila. Si Lota? Kasama ko kanina. Kaya lang may group project sila sa isang subject niya. Sabi niya sa akin magkita na lang daw kami sa school. Ikaw, hindi ka ba binibiro dito? Siguradong nachichismis na sa buong building ang nangyari nun sa library. Matagal na akong binibiro dito. Sabi nito. Sa department namin mostly, masyado kasi akong tahimik at suplado tuloy ang dating ko rito kaya konti lang ang kukwentuhan ko at kapaligayan ng loob. Pero nararamdaman kong tinititigan ako ng mga tao sa mga corridors. Gusto siguro nilang makita kung ano ang nakita mo sa akin at nagustuhan mo ko. Tinawanan nito ang sarili. Kung alam lang nila, umaarte lang tayo. Bakit? Gwapo ka naman Protesta niya. Nakangising sinulyapan siya nito. Talaga ha? In a nerdy sort of way, sagot niya. Para nako-conscious na tinulak nito ang hintuturo ang salamin nito sa bridge ng matangos sa ilong nito. Meron bang gwapong nerd? Oo, ikaw. Sagot niya sa casual na tinig kahit tila may tumatambol sa kanyang dibdib. Sinulyapan pa niya to para hindi mahalata na kinakabahan siya sa ginagawa niyang pagpuri dito. But it was a mistake. Titig na titig sa kanyang mukha kaya nag-init ng kanyang mga pisngi. Are you flirting with me, Brenda? Mahinang tanong nito. Oh Lord, I can't think. Bakit? Masama ba? Hamon niya rito. Hindi na niya magawang itago ang kabang nararamdaman niya. Sandali nag-aatubili ito sa pagsagot. No. Talaga? In fact, gusto ko. Nakangiti ng sagot nito at may sumabog na kung anong masarap na pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Nagsalo sila na makahulugang ngiti at pakiramdam niya ay naglalakad siya sa langit. Iniligpit na ni Brandon ang kanyang mga gamit sa desk at tinago ang kanyang laptop sa isang drawer. Sa bahay na niya tatapusin ang kanyang trabaho. He was looking forward to his first date with Brenda. Sa puntong to, hindi masabi ni Brandon sa kanyang sarili kung tama o mali ang kanyang ginagawa. Ang alam lang niya, sa unang pagkakataon ay may kakaibang kasarapan ang maramdaman at excitement. He was so excited to be with her at nahihirapan siyang mag-isip. Lumabas siya ng koridor habang pinakakalansing ang susi niya sa kanyang backpack. Dala niya ang second-hand niyang kotse. A late model of Nissan na nabili niya nung hulugan nung lumipat na ang kanyang mommy at stepfather sa nabiling bahay ng mga to sa Cavite. Minsan kasi, biglaan niyang inaiisip dumalaw. Kailangan niya sasakyan para madali ang biyahe. Dahil madalas kailangan din niyang bumalik.
May isang oras pa siya bago sila nakatakdang magkita ni Brenda, kaya hindi siya nagmamadali sa pagbaba. Wala pang 30 minutes ang biyahe mula sa opisina patungo sa university nito at hindi na rush hour. Hoy Ismael! Nakilala niya ang boses na yon at pumihit siya at hinarap si Piolo. O Santillan, nagsama ka pa ng mga tuta. Baka puro ungot lang ang alam ng mga yan. Sabi niya habang nagpapasalamat na hindi niya dala ang kanyang laptop at nagpalit siya ng contact lenses para sa date nila ni Brenda. Ang yabang mo talaga Ismael! Galit na sabi ni Piolo habang naglalakad palapit sa kanya sa deserted corridor kasunod ng mga kasama nito. Tingnan natin sa ngayon kung saan makakarating ang tapang mo. Isinuksok niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at inayos ang pagkakasuot ng kanyang backpack saka siya naghanda. Kinabukasan ay nasa library ulit si Brenda. Kasama niya si Lota na excited na makilala si Brandon. Naroon din si Tina. Kaunti lang ang tao sa library dahil lunchtime kaya kasama nila to sa mesa nila habang kumakain sila ng take-out food na dala nila ni Lota. Ang tagal naman niya, hindi ako makapag-review dahil sa excitement. Sabi nito. Natawa siya. May test kasi si Lota mamayang hapon. Inabot niya ang mga notebooks itong nakabatong sa gilid ng mesa. Akin ang notes mo, tatanungin kita habang kumakain tayo. Tumango to habang inaabot na rin sa kanya ang bag nito. It's the little yellow notebook? Thanks Brenda. Maya-may tinatanong niya to tungkol sa i-exam nito sa ethics. Hindi pa siya nangangalahati sa itatanong ng may umupo sa isang bakanting upuan sa kanilang mesa. Hindi pa man siya tumitingin dito. Nakilala na niya ito sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi siya nagkaksaya ng panahong lumingon pa. Pati ba to kasama Lota? Tanong niya rito. Isabin ba ako? Sabi ni Piolo sa kanya at noon siya tumingin dito at nagulat. May malaking pasa sa pisngi ito. Nakasoto ng sunglasses kaya kasuspe-suspetsang hindi lang ang nakikitang pasa ang injury sa mukha nito. Natakpan niya ang bibig niya bago pa lumalwas ang tawa niya. Si Lota ang hindi nakatiis sa hindi magsalita. Ano nangyari sa'yo? Nakasimangot si Piolo at bahagyang nakalabi na parang may isang batang nagtatampo. Ginulpi ako. Nang daddy mo? Natatawan tanong niya. Sumama ang tingin nito sa kanya. Kaya ba wala ka kagabi? Tanong ni Lota at napangiti siya rito at napatingin. Wala saan. Doon sa party na pinuntahan namin ni ate. Hinintay siya ni Tina pero hindi siya nakarating. Paano ako makaka-attend when I'm looking like this? Pero hindi ka nahiyang magpakita ng mukha mo. Dito. Naiiling na sabi niya. Alam mo kung nandito ka para maganap ng maaawa sa'yo? Better go to your mommy. Yun hindi makakatiis sa'yo. Kayang-kaya mo akong tiisin, is that it? Kung akong tatanungin mo, I'm sure ikaw ang may kasalanan kaya kami ganyan. Kaya mabuti nga sa'yo. Nakatingin lamang to sa kanya at halatang naiinis pero hindi alam kung anong sasabihin. Ibinalik niya ang tingin niya sa tinatanong nito kay Lota. Pero bago niya maibuka ang bibig niya ay may nagsalita mula sa likuran niya. Hi! Involuntaryong umangat ang kanyang ulo mula sa notebook ni Lota at kaagad na lumarawan ng ngiti sa mga labi niya. Hi! Can I join you? Upo ka dito sa tabi ko, sweetie. Sagot niya habang tinuturo ang silya sa tabi niya. Ngunit kumunot ang noon niya nang mapatitig siya sa mukha nito. Partikular sa ibabang labi kung saan may isang maliit na parteng halatang namamaga. Ano nangyari sa lips mo? Bumangga sa pinto ng cabinet. Sabi nito habang tinitingnan si Piolo na katapat nito at may bahagyang ngisi sa mga labi nito. Ano nangyari sa kaibigan mo? May pinagtripan na naman siguro. Akala kayang-kaya hindi pala. Pagsasabi niya ng hinala niya. Pagkatapos natigilan siya at nagpabalik-balik ang tingin sa dalawang lalaki na ngahamon ng titig sa isa't isa. She suddenly knew what happened. Binalingan niya si Piolo. Piolo, how could you? His lips curled in distance. Lumulugar siya sa hindi niya dapat lugaran. At ikaw? Anong ginagawa mo? Nakikialam ka sa hindi mo dapat pakialaman? Binalingan niya si Brandon. Sweetheart, kaya ka ba nagpa sa date natin kagabi? Medyo. Nasaktan ka ba? Nag-aalala tanong niya habang hinahaplos ang pisngi nito. Wala to, hapyaw lang to sa dati kong nakuha sa rambulan sa Pandakan nung doon pa kami nakatira ng inay ko. Sabi nito, kumain ka na? Tumango ito.
Ikaw, bakit hindi mo pa inuubos ang lunch mo? Nire-review ko kasi tong si Lota oh. I forgot to introduce you to each other. Pinakilala na nga niya ang dalawa sa isa't isa. Ngiting-ngiti si Lota nang ilahad nito ang kamay kay Brandon. Hi, I'm so excited to meet you. Sumingit naman si Piolo. Hindi alam ng papa mo. Hindi ko alam at hindi rin alam ni Lota. Great! Nakangising bumaling to sa kanya. Hanggang kailan ka magsisinungaling, Brenda? I'm not lying at wala akong pakialam kung maniniwala ko o hindi sa mga sinasabi ko, okay? Malamig na sagot niya rito pero magalpak lamang to ng tawa. Lalo siyang nainis. In fact, ipapakilala ko siya sa bahay. Matapang na sabi niya, bigyan niya na ako ng permiso para ma-invite siya ng parents ko. At lalo lumakas ang tawa ni Piolo. Kailan? Tonight. Alam niyang nasa bahay mamayang gabi ang kanyang mga magulang dahil sinabihan siya ng kanyang mama na umuwi siya ng maaga. I'm inviting him to dinner. Good, sabi nito. Binalingan nito si Brandon. Magkita-kita tayo doon pare. Invited din kami ng parents ko. Shock na napatitig siya rito habang tumatayo tumula sa silya nito. Nang uuyam na tumingin to kay Brandon. Ipagpag mo ng mga mothballs because it's going to be a formal affair. Kailangan mo mag-dinner jacket. Better yet, marami sa ukay-ukay, di ba? Because I don't think you can afford a Marks and Spencer. Pagkatapos sabihin niya ito matawang umalis na to. Nakagat niya ang ibabang labi at saka yumuko. Oh no. Humugot siya ng malalim na hininga saka tumingin kay Brandon. I'm really sorry I got carried away. I should have shoved my foot in my mouth. You don't have to go. If you don't want to. Kapag hindi ako dumating, magpapatunayan niyang bluff nga ang bluff mo. Sabi nito. Tama siya, sabi ni Tina. Tumango rin si Lota. Okay lang, wala akong pakialam sa kanya at wala na talaga. Basta hindi bluff ang pagiging magkaibigan natin, right? That's what important. Tumitigtas sa kanya at saka bumuntong hininga. I'm going. Bigla'y paalam na nito. Hindi pa tayo talo. Huwag ka munang sumuko. Nagalinlangan tumitig siya rito. Brandon, don't. Gagawin ni Piolo ang lahat para ipahiya ka sa harap ng mga magulang ko at ng parents niya. He'll ruin the evening for us. Okay lang. Nakapagtrabaho ako under your father noong hindi pa siya nagiging senador. And I respect him very much. I know I have a good chance of gaining his trust kung haharap ako sa kanya. The soonest possible chance that I get, regardless kung may ibang tao o wala. Hindi ko alam kung matapang ka o foolish ka lang pero good luck. Nangingiting sabi ni Lota. Malalaman natin kung ano ako sa dalawa pagkatapos ang dinner na to. Sabi nito. Thanks. Nung iniwan sila ni Lota para mag-review para sa exam nito at ni Tina para bumalik sa trabaho nito, kinausap niya ng masinsinan si Brandon. Why are you doing this? Wala ka namang mapapala dito. Bulong niya rito. Actually, I have. Makakalibre ako ng dinner? Pabiro nitong sagot. Napailing siya. Stop it. Brandon, you really don't have to go. Bakit? Kinahihiya mo rin ba akong ipakilala sa mga magulang mo? Napakurap siya pagkatapos ay napatuwid ng upo. Of course not. How can you say that about me? Nasaktan siya sa sinabi nito. Inabot ito ang kanyang kamay at kinulong sa mga kamay nito. I'm sorry, that was uncalled for. Huwag mo nang uulitin at hindi kita ikakahiya kahit kailan. May kung anong emosyon dumaan sa mga mata nito at nang mabasa niya yon, pakiramdam niya ay nanlalambot ng kanyang mga tuhod. Kung nasa ibang lugar lang tayo ngayon. Naiyang nagbaba siya ng tingin. What? Isang malalim na hininga ang pinakawala nito. Salit na sagutin ng kanyang tanong ay tinaas ito ang kamay niya at hinalikan iyon. Naramdaman niya ang kilig hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Kailangan ko na bumalik sa trabaho. Anong oras ako pupunta sa inyo tonight? 7? I'll be there. Ikaw lang hihintayin ko. Pangako niya at tumunaw sa kanyang puso ang init ng ngiti nito. Napapitlag si George nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone niya. Nasa likod siya ng pinto katabi ang isa pang bodyguard ng kanyang amo habang nagmi-meeting to sa loob. Ang tanging inaasahan niyang tawag ay mula sa mga kasama niya sa ibaba. Nagsalubong ang mga kilay niya na makitang si Brandon ang kumakontak sa kanya na unang-unang beses itong ginawa. Wala nang makilala siya nito at ibigay niya rito ang numero ng cellphone niya.
Yes, Brandon? George? Kinabahan siya. May pag-alinlangan sa tinig nito. May problema ba? Kailangan ko sana ng tulong mo. Anything, boy. A-attend ako na sa isang dinner party sa bahay ni Senator Milano mamayang gabi. Kailangan ko ng advice sa susuoting damit at sa dadaling wine. Wala akong ibang matatanong at ayoko sanang pumalpak. Napangiti siya. Hintayin mo ako diyan sa campus. Mga 15 minutes, nandiyan ako. Ariglado. Sabi nito, saka mabilis nang nagpaalam.